So, nalaman ni Judah na buntis si Tamar, sabi niya, patayin yung babae niya. Kwan siya, sabi niya, adulterous. Tapos, nung pinakita ni Tamar yung tungkod, yung tatay ng binagbubuntis ko, sabi niya, ang siyang nagmamayari ng tungkod na to, nakita ni Judah, ay akin na yun. Kaya sabi ni Judah, mas righteous ka pa pala kaysa sa akin. Ngayon, so nagkaroon ng anak si Judah kay Tamar at naging sadilahi ng ating Panginoon Jesus. Si Tamar, hindi man siya talaga Hudyo. Kundi isa siyang Gentile. Now, yun ang kwento ni Tamar. Si Rahab, siguro naman kilala niyo si Rahab. Ano bang kwento ni Rahab? Sa Joshua chapter 2, kailan lang natin pinag-aralan niya? Si Rahab, siya yung nagtago sa mga istiya. Alam natin si Rahab, siya yung nagmay-may-ari ng inn, di ba? So, pwedeng siya ay nagme-maintain ng inn, pwedeng siya ay isang mamasan, di ba? Pero, ang pagkakabanggit kasi sa Joshua, siya isang prostitute or bayaran na babae, si Rahab. Pero ganun pa man, tinago niya yung dalawang istiya ng Israel at sinabi niya, pagbalik niyo, sabi niya, kung natalo niyo na ang Jericho, ligtas na rin kami. So, ang sabi ng mga istiya, magtali ka ng scarlet na cord. Pag wala yan, hindi ka na may liligtas. So, nagtali na siya. Then later on, nagapin nila ang Jericho at posible na si Tamar, si Rahab, ay sumama nakipamuhay kasama ng mga Israelita. Kasi niligtas siya At napangasawa nga siya ng isang Israelita. So, dito ay si Rahab pala, no? Si Rahab, napangasawa niya si Salmon, si Boaz na anak ni Salmon kay Rahab. So, ang napangasawa ni Rahab ay si Salmon. Okay. Na naging anak niya si Boaz. Ngayon, yung pangatlong babae sa genealogy ng Panginoon ay si Ruth. Si Ruth ay take note na si Rahab ay hindi rin siya Israelita. Isa rin siya Gentile. Si Ruth, Israelita ba siya? Hindi rin siya Israelita. Isa siyang Moabita. At alam natin mga Moabita, sila ay bunga ng incestuous na relationship. Kasi ang mga Moabita ay anak siya nung nanay niya, yung anak ni Job. Job. Kasi kayong pinsan ni Abraham kay Lot. Okay, si Lot. So, anak ni Lot ito sa kanyang anak. Kaya, incest na relationship. Pero, ganun pa man, si Ruth ay naging mabuti na unang-una manugal sa kanyang biyanan kay Naomi. And then later on, naging mabuti rin siya pagdating sa Israel at napansin ng mga Israelita. Kaya, na pinaalala niya kay Boaz ang karapatan nila na sila ay ma-redeem ang redemption. At ni-redeem nga siya, napangasawa niya si Boaz at napansin ang anak si Jesse. Si Jesse, ang tatay naman ni David, and then later, and so on and so forth. So after Ruth ay si Bathsheba. Sino naman si Bathsheba? Si Bathsheba ay asawa ni Uriah na sundalo ni David. Si Uriah ay isang Sidonian, hindi siya Israelita. Pero naglilingkod siya sa army ni King David. Itong si Bathsheba ay
napangasawa niya si Uriah. At nung time na nagpapahinga si David, yung mga sundalo niya, nando doon nakikipagdigma. Si David nagpapahinga doon sa kanilang, ano kasi tawag doon? Rooftop o garanda. Nandun siya, nagpapahinga, nagpapahangin, tapos may nakita siya, uy, bat, may naliligo. May naliligo, sabi niya, uy, sila yun. Hindi ko alam kung sinadya ni Bathsheba na maligo doon kung saan nakikita siya ni King David. Pero hindi natin alam. Basta nakita niya naliligo at sabi ni David, tawagin niyo nga yung babae niyo. Ayan. So nagkaroon siya, nagbuntis si Bathsheba kay David. Pero namatay. Yung bunga nila yon ng pagkakasala, namatay yung bata. Itinangis pa rin naman. Pero inayos ni David yung kanyang sarili. Nagsisi siya kasi lumapit si Propeta Nathan sa kanya. Sabi niya, di ba pinakita ni Nathan ang isang parable patungkol sa isang magsasaka na mayroong kaisa-isang tupa at meron din itong isang mayaman na nagmamay-ari ng napakaraming tupa. So sabi ni Nathan, itong tao na merong napakaraming tupa, kinuha niya yung tupa nung kaisa-isang tupa nung magsasaka at kinatay. So si David galit na galit. Sino ba yung tao niya? Sabi niya, ipapatay niya yung tao niya. Sabi ni King David. Sabi ni Nathan, ikaw yun. Ikaw yun. Sabi niya. So nagsisi si King David sa kanyang ginawa. Inayos niya yung relationship niya kay Bathsheba at nagkaroon ng anak si Bathsheba. Yun ay si Solomon. Then pumasok si Solomon. At mula kay Solomon naman, yung line na kung saan nagmula si Joseph. Si Joseph na asawa ni Mary. Pero bibilisan natin to. Ang point ko dito is para makita natin. So, again, nakita natin yung iba't ibang mga babae sa genealogy ng ating Panginoong Hesus. Kahit na sinama sila doon sa genealogy, kahit na may mga kapintasan yung kanilang mga pangalan. Kahit sila ay hindi Israelita, sila ay mga Hentil, pero isinama pa rin sila sa genealogy ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Dahil even sila ay kailangan din ng tagapagligtas. Pero ang point is, ito, gaano ka man, no? Gaano man kasama, ano man yung nagawa mo na pagkakasala. Sometimes kasi, dahil may nagagawa, ang isang tao may nagagawang pagkakasala, ayaw na niya lumapit sa Diyos. Bakit? Baka masunod ako niyan. Diba? Mas lalong lumaya-layo. Pero, ang Panginoon, ano man yung nagawa mong pagkakasala, ano man yung mga nagagawa mong pagkakamali, o gaano ka man kalayo na, dahil sa pagkakamaling yan o pagkakasalang yan, gaano ka man kalayo na sa Diyos, ikino-communicate nito sa genealogy na may bahagi ka pa rin sa Panginoon. May bahagi ka pa rin sa Kanya. Kabilang ka pa rin sa Kanyang pamilya. Okay? So, ano lang yung kailangan? Of course, huwag tayong lumayo. Ang dami ko ng mga narinig na mga halimbawa si Bill Ojero, kung narinig nyo na si Bill Ojero. Isa siyang preso, bilanggo, nasa maximum security. Alam niyo yung maximum security? Wala talagang labas-labas siya. Nandun siya sa maximum security, dinala siya doon, hindi lang sa Muntinlupa, dinala na rin siya sa Davao Penal Colony. Pero nakilala niya ang Panginoon doon sa bilangguan. At ngayon, ang dami niyang mga na-records na mga album, mga Christian songs, na mga Tagalog na mga Christian songs. Nakarami siya ng album. Ginamit siya ng Panginoon sa kanyang testimony at sa kanyang pagkanta. Okay, so in other words, sabi nga sa kanta, maging sino ka man,
ano man yung kalalagay mo sa buhay, kailangan mo lang magpakumbaba, magsisi, at tumalikod sa pagkakasalang ginagawa natin. At tanggapin si Jesus bilang kanyang tagapagligtas, makakabahagi ka sa kanyang pamilya. John 1:14. John 1:12. 14 ito. Sa John 1:12 ay kung sino man daw ang tumanggap, kung sino man ang nanampalataya kay Jesus, binigyan siya ng karapatan maging anak ng Diyos. Yan. So, huwag na tayong magpasyaman-syaman pa. Dahil ang Diyos talagang bukas ang kanyang kamay. Yung pinag-aral nga namin nasa kahapon, di ba? Napakalaki yung mercy ng Diyos. Napakalawak ng kanyang loving kindness. So, ang kailangan lang natin is lumapit sa Kanya. Now, ang pagsilang ng Panginoon Jesus ay ganito. Aabot pa ba tayo? Baka hindi natin matatapos. Tingnan na lang natin muna itong pagsilang ng ating Panginoon Jesus. Verse 18, ito ang naganap ng ipanganak si Hesus Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa Lucas ito, sasabihin kung paano nangyari. Pero dito sa Matthew, sinabi lang kung bakit siya nagbuntis. Subalit dahil sa isang matuwid na tao si Jose, na kanyang mapapangasawa, at ayaw nitong malagay sa kahiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Sa English, sa King James Version, kasi dito sa Tagalog, ang sinabi is mapapangasawa ni si Jose na mapapangasawa ni Maria. Pero sa English, sa King James Version, Joseph, the husband of Mary.